Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ayan, kung naalala niyo po ang Dermacare scam na maraming mga tao ang naloko at yung mga sangkot po at ang responsable po para sa scam na yun ay nandito sa Malaysia. So we were trying our best na mahuli at maipakulong po sila sa Pilipinas, pero ngayon po ay nakipagtulungan tayo sa local police ng Kuala Lumpur. C1, meron pa kayong factory orientation. One of my husband working in the government, right? In UNA. Who? Yeah. The husband. Yeah. Her husband. Rank and file, DIR. Batangas. Viral ngayon ang pagkakaaresto sa babaeng si Chanda Atienza sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang may-ari ng Dermacare, isang naging sikat na beauty clinic at skincare brand sa Pilipinas na naging sentro ng isang multi-million peso investment scam. Naalala mo ba ang tagpong yan? Kung saan inaresto si Neri Miranda dahil siya ay sangkot umano sa nasabing scam. Nadawit nga din ang pangalan ng artistang si Rufa Making. Ang Dermacare ay kilala bilang Beyond Skincare Ventures Incorporated. Ito ay nakarehistro nga sa Security Exchange Commission noong February 4, 2019 bilang negosyo at hindi investment. Ito ay nagpakilala sa publiko bilang isang lehitimong beauty clinic, skincare at laser center sa Pilipinas. Nag-aalok sila ng mga serbisyo tulad ng facial, skin whitening, anti-aging treatments at marami pang ibang produktong pampaganda. Kalaunan, nadagdagan pa ang serbisyo na alok ng Dermacare kaya lalo silang nakilala ng publiko. Kinilala nga ang may-ari ng Dermacare at Chief Operating Officer nito na si Chanda Atienza. At upang mas makilala at lumawak pa ang clinic, kumuha si Chanda ng mga sikat na celebrity upang i-promote ang beauty clinic. Isa sa mga kinuha ng Dermacare na endorser ay ang businesswoman at artistang si Neri Naig Miranda. Ay ang asawa nga ng bokalista ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Active sa social media site si Neri kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga praktikal na diskarte sa buhay, pag-alaga ng pamilya at pagnenegosyo. Maraming nanay ang nakarelate at sumusubaybay kay Neri kaya tinaguloy siyang wais na misis. Dahil sa kanyang mga tipid tips, pag-iipon at tamang paghawak ng pera sa bahay, nakasulat nga siya ng libro na pinamagatang Wise na Misis. October 21 na nagsimulang maging brand ambassador ng Dermacare si Neri upang ipromote ang kanilang mga clinics, serbisyo at mga produkto. Matapos maging endorser, inanensya nga ni Neri na noong July 2021, nagbukas na din siya ng sarili niyang franchise branch kabilang ang Dermacare Tagaytay. Ginamit din ng Dermacare ang mukha ni Neri sa mga advertisement upang manghikayat ang mga franchise partners na mag-invest sa Dermacare. Hindi lang basta mukha sa billboard si Neri. Ipinapakita niya na aktibo din siya sa nasabing kumpanya. Dumadalo siya sa mga ribbon cutting ng mga bagong branch at mga investor marketing events. Sa isang larawan kasama pa nga mismo ni Neri ang may-ari ng Dermacare na si Chanda. Sa isang poster ng Dermacare, nakalagay nga ang mukha ni Neri kung saan nangihikayat siya sa publiko na maging franchise partner ng Dermacare sa halagang 250,000 pesos. Sa isang poster nga ni Neri, sinabi doon na pwedeng maging franchise ng Dermacare ang isang individual sa halagang 850,000 pesos lamang imbis na 1.2 million pesos. Kapag nag-invest ang isang tao sa Dermacare, nangako nga ang kumpanya na tiyak at garantisadong tubo na 12.6 interest kada quarter sa loob ng 5 taon o halos 4% kada buwan. Ang porsyento nga na ito ay malaki dahil kung halimbawa nag-invest ka ng 850,000 pesos, makakatanggap ka ng halos 107,000 pesos kada 3 buwan sa loob ng 5 taon. At kung susumahin, makakakuha ka nga ng 2.1 million pesos matapos ang 5 taon na pag-i-invest sa Dermacare. Bukod doon, ang mga investor ay may 50% discount pa sa mga beauty services na inaalok ng Dermacare. At tulad nga ng inaasahan, marami
ang naakit sa pangako ng Dermacare. Ayon sa mga nag-i-invest sa Dermacare, ang muka at tiwala sa pangalan ni Neri ang isa sa mga naging dahilan kung bakit sila naakit o naintais magpasok ng bilyong-milyong piso sa naturang franchise. Hanga daw sila kay Neri dahil matagumpay ang mga negosyo nito kaya mas naging mataas ang tiwala nila sa endorso ng wise na misis. Inisip ng mga tao na kung nag-invest si Neri sa Dermacare, ibig sabihin ay ligtas at kikita din sila mula sa kumpanya kapag sila ay nag-invest. Subalit ng September 1, 2023, nagulat na lamang ang lahat sa post ni Neri sa Facebook. Ayon sa post ni Neri, wala siyang anumang kinalaman, kontrata o negosyo sa Dermacare. Hindi na siya konektado rito sa kahit anong paraan. At ayon niya kay Neri, nagpo-post siya upang bigyan linaw at hindi na isipin pa ng mga tao na kasosyo pa rin siya sa Dermacare. Sinabi din niya na gamitin man ng Dermacare ang kanyang muka o pangalan para mang-akit ng bagong investor ay hindi niya ito pahihintulutan. Babala ang post na ito ni Neri sa publiko na huwag maniwala na kung sasabihin ng kumpanya na may kaugnayan pa rin siya sa Dermacare. Hiniling nga ni Neri sa kanyang mga followers na isumbong sa kanya kung may makita pa rin ginagamit ng Dermacare ang kanyang pangalan. Noong una, nagtaka ang publiko bakit biglang naputol ang koneksyon ng dating aktres sa Dermacare. Hanggang sa ng September 11, 2023, opisyal niyang nabunyag ang nangyayaring scam sa loob ng Dermacare. Ito ay dahil naglabas ang Securities and Exchange Commission ng isang pampublikong babala o scam advisory laban sa Dermacare. Nadiskubri ng SEC na ang kumpanya ay nangaakit ng mga tao na pumirma ng isang franchise partner agreement. At nang i-verify ng SEC ang kanilang database, nalaman nila na bagamat rehistrado ang pangalan ng Dermacare, wala silang secondary license o permiso na manghingi ng pugunan o magbenta ng securities sa publiko. Ayon sa batas, ang pangako na guaranteed return without risk, tulad ng ipinangako ng Dermacare sa kanyang mga investor na 12.6% na interest kada quarter ay isang Ponzi scheme. Sa madaling salita, ito ay isang scam. Ang Ponzi scheme ay investment scam kung saan ang ibinabayad na kita sa mga unang investor ay galing sa pera ng mga bagong sumasaling investor at hindi mula sa totoong kita ng negosyo. Agad namang nag-viral ang nilabas ng babala ng SEC hinggil sa Dermacare at dito na nga nagsulputan ang mga investor na kanilang naloko. Ayon sa mga balita, ang mga post-dated checks na ibinigay ng Dermacare sa mga investor para sa kanilang quarterly payout ay nagsimulang tumalbo. Dahil dito, nagsama-sama ang mahigit kumulang 39 na biktima na nagmula sa iba't ibang lugar. Sila ay pinangunahan at kinatawanan ng kanilang abogado na si Attorney Roberto Labe. Ang mga biktima ng Dermacare scam ay naghain ng kasong syndicated estafa, paglabag sa Securities Regulation Code laban sa Dermacare matapos matangay sa mga biktima ang nagkakalagang tinatayang umabot sa 19 million pesos. At dito na tuluyang gumuho ang kumpanya. Nagsara na ang kanilang mga klinik at nagtago na ang may-ari na si Chanda Atienza maging ang iba pang may kaugnayan sa Dermacare. At makalipas ang mahigit 1 taon, nagkaroon na ng update ang kaso laban sa scam na ginawa ng Dermacare. November 23, 2024, ang dating endorser ng Dermacare na si Neri ay bigla na lamang inaresto. Isinilbi ng Pasay Police ang warrant of arrest para sa 14 counts ng Securities Regulation Code ang syndicated estafa laban sa negosyante. Agad nga siyang dinala sa Pasay City Female Dormitory dahil walang piyansa ang kasong ito. Nang nalaman nga ng publiko na si Neri ay inaresto dahil sa Dermacare scam, ilan sa kanila ay nagbitiw ng masasamang salita laban sa aktres. Sinabi nila na masyado daw wais si Neri at tinawag siyang scammer. Marami sa tapat niyang followers at fans ang nagtanggol sa kanya dahil naniniwala silang biktima lamang din si Neri ng mga totoong may-ari ng kumpanya at ginamit lamang ang kanyang kasikatan. Ayon naman sa asawa ni Neri na si Chito Miranda, kahit kailan hindi nanloko at nanglamang ng kapwa si Neri. Hindi din daw kumukuha o nanghingi ng pera si Neri sa mga tao. Kwento ni Chito, palaging tumutulong sa ibang tao si Neri kahit na madalas ay naabuso na ito.
Subalit hinahayaan na lamang daw ni Neri ang lahat at ipinapasa sa Diyos na lamang ito. Git ni Chito sa pagkakaaresto ni Neri, ginamit lamang ang kanyang muka upang makakuha ng mga investor. Sinabi din ni Chito na walang natatanggap ng notice o criminal complaint si Neri bago siya arestuin ng mga otoridad, kaya hindi na niya nagawang depensa ng kanyang sarili. Kwento pa ni Chito, noon pa daw nakakatanggap na si Neri ng subpoena o notice tuwing may nagsasampa ng kaso laban sa kanyang asawa, kaya naman nakakapag-comply si Neri. Pero sa pagkakataon na ito ay bigla na lamang dinampot umano si Neri. Isinawalit din ni Chito na na-dismiss na ang kaparehong kasong isinampa kay Neri sa ibang lugar at umaasa siyang madidismiss muli ang bagong kaso ng kanyang asawa. Git ni Chito, walang nakuha o napuntang pera kay Neri dahil ang lahat ng pera mula sa investors ay napunta sa babaeng si Chanda. Sa huli, sinabi din niya na napakabait ng kanyang misis. Kalakip ang post ng mga larawan ni Neri na tumutulong sa ibang tao. Sinabi din ng bokalista na ang misis niyang si Neri ay kinulong sa kasong walang piyansa habang ang totoong may sala ay nakakalaya. November 29, 2024 nang inaprubahan ng korte ang hiling ng kampo ni Neri na sumailalim siya sa medical evaluation at na-admit nga sa isang pribadong ospital tapos makaranas ng health issues. At December 3, 2024 nang nakatakda na sana ang arraignment ng kaso ni Neri, subalit ito ay naulot matapos maghain ng motion to quash ang kampo ng negosyante. December 4, 2024 nang naglabas ng utos ang Pasay Regional Trial Court Branch 112 upang bawiin ang warrant of arrest laban kay Neri. Opisyal na pinalaya si Neri mula sa ospital upang magkaroon ng mas malalim na re-investigation ng kaso. Ayon sa abogado ng mga biktima ng Dermacare scam, nadamay si Neri dahil ang kanyang pangalan, muka at reputasyon bilang sikat na aktres at negosyante ang naging pangunahing mitya, kaya naakit ang mga investor na mag-invest sa Dermacare. Pero bukod sa aktres na si Neri na Ig Miranda, kasama din sa nadawit sa Ponzi scheme ng Dermacare ay ang isa pang aktres na si Rufa May Quinto. Tulad ni Neri, si Rufa May ay naging brand ambassador at endorser din ng Dermacare. December 2024 naman nang naglabas ang Pasay Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Rufa May. Siya ay naharap sa 14 counts ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code dahil sa umunoy illegal na pagbebenta o pagpopromote ng investment ng Dermacare kahit walang lisensya ito mula sa SEC. Hindi naman kinasuhan ng estafa si Rufa May. Nasa California, USA si Rufa May nang lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. At nang nalaman nga ng aktres ang kaso laban sa kanya, pinili niyang bumalik sa Pilipinas upang harapin ang issue. At ang January 8, 2025, pagkalapag niya sa airport, si Rufa May ay kusang sumuko sa mga ahente ng National Bureau of Investigation. Agad siyang dinala sa Pasay Court upang maghain ng piyansa na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa salaysay na inilabas ni Rufa May, nanindigan siya rin ay isang biktima ng Dermacare scam. Ayon kay Rufa May, labis siyang apektado dahil nadamay siya sa kasong wala siyang kinalaman. Sinabi nga ni Rufa May na sa katunayan, hindi din siya nabayaran ng tama ng Dermacare dahil tumalbog ang checking ibinayad sa kanya bilang brand ambassador. Ng aktres na wala na nga siya ng kita na dawit pa ang kanyang pangalan. Nilinaw din niya na kailanman hindi siya nanghingi, tumanggap o humawak ng pera mula sa mga nagrereklamong investors. Nakiusap nga ang aktres sa mga biktima na ang mismong mga tunay na may-ari at pamunuan ng Dermacare ang habulin at singilin sa halip na ang mga katulad niyang endorser lamang. At February 12, 2025, nang inilabas na ng Pasay City RTC ang opisyal na desisyon tungkol kay Neri. Ibinasura ng korte ang kasong syndicated estafa at mga paglabag sa Securities Regulation Code laban sa aktres. Ayon sa korte, napatunayang falsely accused o napagbintangan lamang si Neri. Ayon din sa mga report, walang nakitang probable cause o sapat na basihan upang ituring si Neri na kriminal. Wala ding sino man sa mga biktima ang nagsabing personal silang niloko, kinausap o nag-abot ng pera kay Neri. Napatunayan na si Neri ay brand ambassador lamang
na kinuha para sa advertisement at walang kinalaman sa pamamalakad na iligal na Ponzi scheme ng Dermacare. Kaya naman si Neri ay tuluyan ng napatunayang inosente at opisyal na tinanggal ang kanyang pangalan sa lahat ng listahan ng mga akusado sa Dermacare scam. Matapos may busura ang kaso laban sa kanya, opisyal nang naglabas ng pahayag si Neri. Ayon kay Neri, hindi niya akala na magiging 7th most wanted individual siya ng Southern Police District Branch 111. Napakasakit din para sa kanya na tinatawag siyang magnanakaw, manloloko at scammer ng publiko. Idiniin niya na wala siyang intensyon takasan ng batas dahil alam niyang wala siyang ginawang masama. At ayon pa kay Neri, nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan nang inilipat siya sa BJMP at pinagmamadali pa daw siya ng mga pulis na magsuot ng yellow uniform para sa mga preso. At April 24, 2025 nang opisyal nang ibinasura ng Pasay City RTC ang lahat ng reklamong kriminal naman laban sa aktres na si Rufa May. Tulad ni Neri, si Rufa May ay napatunayan na kinuha lamang para sa advertising. Hindi siya investor at hindi rin siya kasabwat sa scam na ginawa ng Dermacare. Matapos mapawalan sala ang mga aktres na si Neri Naig at Rufa May Quinto, nag-focus na ang mga pulis sa pagtugis sa may-ari ng Dermacare at ito ay si Chanda Atienza. Pero bago na-aresto si Chanda, may naunang opisyal ng Dermacare ang nakulong. May 28, 2026, nang nahuli ang dalawang suspect ng NBI habang kumakain sa loob ng isang restaurant sa Fairview. Bagamat hindi sila opisyal na pinangalanan sa balita, sinabi na ang mga naaresto ay ang dating logistics at procurement officer ng Dermacare at ang dating branch manager. Naharap sila sa patong-patong na kaso kabilang na ang syndicated stapa, swindling at paglabag ulit sa Securities Regulation Code at Financial Products and Services Consumer Protection Act. August 21, 2026, nang sa wakas ay naaresto na ang pinagdiniwalang utak ng scam ng Dermacare. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatago bilang isang pugante, si Chanda Atienza at kanyang kapatid na si Vilma ay nadakip sa isang planadong entrapment operation sa Pavilion Mall sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang operasyon ay isinagawa sa tulong ng mga otoridad sa Malaysia. Ang video ng pagkakaaresto kay Chanda at sa kanyang kapatid ay nakunan pa ng beauty queen at social media personality na si Lars Pacheco. Ayon kay Lars, noong August 18 siya ay lumipad papuntang Malaysia upang personal na tumulong sa entrapment at pag-trace sa kinaroroonan ng magkapatid. Kwento ni Lars, isa sa mga biktima ni Chanda ay ang kanyang business partner na sinamahan niya at tinulungan niya sa Malaysia. Ayan, kung naalala niyo po ang Dermacare scam na maraming mga tao ang naloko at yung mga sangkot po at ang responsable po para sa scam na yun ay nandito sa Malaysia. So we were trying our best na mahuli at maipakulong po sila sa Pilipinas, pero Umasa si Lars na sa pagkakaaresto nga ni Chanda ay magiging daan ito upang mabigyan na ng hustisya ang lahat ng mga taong naloko nila matapos silang mag-invest sa pinaghirapan nilang pera sa Dermacare. Sunod namang ipinost ni Lars ang video ng kanyang business partner at ang biktima din ng Dermacare na si Freda Luxingson na isang negosyante at wellness executive. Ayon kay Freda, hindi siya nabiktima ng Ponzi scheme ng mga tinatawag niyang scam queen na sina Chanda at Vilma. Siya umano ay hininga ng pera ni Chanda. Kinuhaan nila ako ng money, specifically nakalagay din sa contract nila na magpapatayo sila ng Dr. White and Glow sa SM Fairview and SM Baguio na hindi naman natuloy. Sinabi niya na naging ugaling na niya mag-invest kung saan siya kikita kaya siya nagtiwala kay Chanda. Pagsisiwalat ni Freda nang nalaman niyang may nabiktimang na-scam si Chanda na kinuha na ang sarili niyang buhay at meron pang na-stroke at mahirap na rin ang buhay ngayon, gusto niyang mapanagot ng tuluyan ang may-ari ng Dermacare. Ayon kay Freda, gumawa siya ng sariling hakbang at personal na nagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia kasama nga si Lars Pacheco upang hanapin at itrace ang kinaroroonan ng magkapatid na Atienza na mahigit 1 taon nang nagtatago sa batas. Ginamit umano ni Freda ang sarili niyang pera at sakripisyo
na mawalay sa kanyang pamilya para lamang mahanap si Chanda. Sinabi din ni Feda sa mga biktima na huwag silang mawala ng pag-asa dahil makukuha din nila ang hustisya at nahuli na nga ang may-ari ng Dermacare na ng scam sa kanilang lahat. Pinaalalahanan din niya ang mga OFW na ingatan ang kanilang pera at huwag basta-basta mag-i-invest upang hindi sila mabiktima ng mga scam. Si Chanda Atienza at ang kanyang kapatid ay naharap nga sa kasong syndicated estafa, swindling at paglabag sa Securities Regulation Code at Financial Products and Services Consumer Protection Act. Sa kasalukuyan, ang may-ari ng Dermacare na tumangay na 90 million pesos ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Malaysian Police at Interpol. Kasalukuyang inaayos ang mga dokumento sa tulong ng Philippine Embassy para ma-extradite pabalik sa Pilipinas ang magkapatid upang harapin ang mga kaso laban sa kanila. Kapag nakabalik na sila ng Pilipinas, agad silang ikukulong at hindi sila makakapagpiyansa habang dinidinig ang kaso. Ang kwento nga ng Dermacare investment scam ay isang paalala uli sa publiko na huwag basta-basta magtitiwala sa kahit anong extra income, big returns, at investment na makikita online. Minsan kahit pa ang ine-endorse ng mga artista o ninumang sikat. Naway ang pagkakaaresto ni Chanda Atienza at ng kanyang kapatid ay unti-unti nang gumulong ang hustisya para sa mga taong nabiktima ng kanilang panloloko. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!